amidst mental health struggles. Continuing on his hard-hitting performances of unspoken pain in Meet, Greet, and Buy, he plays the middle child, guiding his siblings in navigating grief towards their mother. With heavy scenes involving industry veterans, he continues to prove his placement as one of the brightest stars of his generation. Now he emerges in a bold new era with his performance in Love Is Never Gone. Joshua delivers a fiery international tier performance packed with action, betrayal, and relentless passion. Joshua Garcia's decade of cinematic brilliance calls for a future without limits, one that we'll witness unfold together on this episode of Star Magic Spotlight. Wow! Diba? Grabe naman. A trip down Birthday ko ba? Yes. Guys, palamakan naman natin, Joshua Garcia. Thank you sa video, Ate Tess. Wow. Diba, Parang birthday ko, oo. Yeah, thank Ilang you. years ka na ba sa showbiz, Joshua? Like, Start ako 2014, 11, 12. Yeah, alam ni Rebsy, yung number 1 fan ko doon, no? 12 years na ako sa industry. grabe. Yeah. Ano ang nafe-feel mo, Joshua, na parang 12 years ka na sa industry and yung growth mo as an artist? Ano nafe-feel ko? Really blessed. And alam mo yun, para dun sa buong journey na yun, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And of course, ng ABS-CBN, ng Star Magic, of course. Diba? Nandiyan sila palagi dun sa buong journey na yan. And sobrang pasasalamat lang talaga kasi hanggang ngayon ay meron pa rin ako. Alam mo yun, meron akong naibibigay sa pamilya ko, nakakakain kami, may natitirhan kami. So, walang sawang pasasalamat lang sa buong 12 years dito sa industry. Yeah. Grabe. Kaka 12 years mo lang? Yes, April 27, Wow. no? Yeah. Very recent, congratulations. And I think lahat naman kami here, we're very big fans of you. Ako, love na love ko si Pat talaga sa Exhibit okay, as in. But, of course, Joshua, now, you've done many projects. Ngayon, Love Is Never Gone. Kamusta yung project na yun? How is it for you? Okay naman siya. Okay naman yung project. Actually, excited ako bago ko gawin yun. I'm really excited to do it talaga kasi I'm working with Ivana. And of course, working again with Direk Manny. Tapos sa Morocco pa. So kasi pag nag-shoot kami sa ibang bansa, you get to play and work at the same time. Kasi pwede kang, pag di ka kinukuha, pwede kang gumala. Pwede na-experience mo yung culture ng ibang bansa. So, masaya. Ang ganda ng tinatakbo na ngayon. Actually, renood ako. Last Friday. Nakasabay-bay ako dyan. And then, tomorrow, may 2 episodes ulit kami. So, sana po, supportahan nyo at manood po kayo. Yeah. Yes, episode 5 and 6 bukas. Yes, Diba? 5 and 6. Yes, Paano perfect. nakasabay-bay ka? Yes, on Prime, Thank guys. you. Pero, Joshua, I like what you mentioned na parang, syempre, this was shot in Morocco and you talked about yung different cultures. Medyo naapektuhan ba yung acting mo? Kasi nasa ibang bansa ka or parang may different cultures? Hindi naman. Hindi naman. Ako, while doing Love Is Never Gone, enjoy ko yung every scene. Like parang, kahit na nagmamadali lahat, parang ang bilis namin nakikilala yung mga characters namin. Siguro dahil na rin sa tulong ni Direk Manny. So I think yung challenging lang doon ay minsan syempre yung mga tumitingin sa camera, yung mga ganun, tapos parang kailangan mo ulitin yung gagawin mo. Ang hirap na lalo na kung mabigat yung scene. So I think dun kami na-challenge and hindi kami sanay sa kung paano yung mga tao doon. Of course, iba sila sa atin, diba? So, may ibang kultura silang sinusunod doon. Yung mga ganun klaseng challenges yung mga hinaharap namin doon everyday. Yeah. Grabe, kasi syempre dito pwede pa may mga extra. Pero dito pwede ka magkamali. Yes. Doon parang hirap magkamali kasi Oo. parang limited lang yung time nyo. Tapos ang dami pang nangyayari sa paligid mo, di ba? Tapos hindi ka pa familiar dun sa lugar. So, yeah. Pero so far, I think sobrang successful ng Love Is Never Gone. Yes, thank you. Parang, so far, okay na naman. Yeah, Yes. yeah. Actually, kanina, pinag-uusapan namin yung Love Is Never Gone. And specifically, yung mga romantic scenes ang mga sinasabi Yeah. nila. Kamusta yung preparation for that?
Of course, I think hindi naman to bago sa'yo, but how was it for you? Romantic scenes. I think malaking factor dun talaga kasi na open both actors para mag-work yung eksena. And yun din yung nakita ko kay Ivana simula na nagsimula kami. Kasi never kami nagkaroon ng like meeting bago magsimula eh. Kita namin, diretso kami sa alang eksena eh. So parang walang nag-break na nga, wala pa kaming connection and relationship. Hindi pa kami ganun ka-tibay. Pero umpisa pa lang, nakita ko na rin talaga sa kanya na sobrang open niya sa mga eksena. Like, siya pa mismo nagsasabi kay Direk, ano gusto mong gawin ko dito? Talagang kita mong focus siya sa ginagawa niya. So, sabi ko, okay, at least hindi mahihirapan kami lahat, diba? So, Kamusta yung chemistry niyo naman ngayon na siguro sa episode 5 and 6 na tayo, kamusta na siya? Kamusta na sa 5 and 6? Yes, yung mangyayari sa amin? Oo. Base din sa episode kasi parang nalaman na na-reveal na kay Yana. Na-reveal na kay Teo na si Yana talaga ay si Jem. Parang ganun yung nangyari. And then sa mga susunod na episodes ay doon na magsisimula na I think magkabutihan ulit yung dalawang characters, yung dalawang main characters, si Yana and Teo. Magkakamabutihan ulit and then doon na magsisimula yung gulo and then malalaman yung pamilya. Yes. So yeah, iinit na. Iinit na, mas magiging deeper pa yung Yup. as the days go by. But we're very excited for that. Si Ayana din pala yung name niya. Ako rin. Diyos ko. Pero okay, ito naman. Ayana ka ba? Yes, Ayana. Ayana. Okay. Siya Ayana lang. Siya Ayana lang. Yes. Ikaw naman, Joshua. Siguro, in the 12 years that you were in the industry, many projects na. Is there something na meron kang natutunan na bago dito sa Love Is Never Gone? Siguro mas every show kasi na ginagawa ko, mas yung memories and yung mga tao yung binabaon ko eh. Kasi parang sila yung like for example, yung relationship ko with sila JM, sila Fiang, sila Ivana, yun yung parang tinetreasure ko talaga na kasi ang hirap makahanap ng pagkakatiwalaan mo sa industriya. And then, itong mga taong to nandiyan dyan para sa'yo, susuportahan ka. So yeah, I think yung memories namin yung mas binabaon ko sa mga susunod kong show. Kasi nung nagpa-last day ako sa kanila, iisip sila GM and Fiang kung ano daw ibibigay sa akin. Sabi ko, ano ba ibibigay sa'yo? Kasi hindi ko malam. Ay, hindi, huwag mo na lang akong kalimutan. Ano yung ganun? Kasi syempre, napakagulo na nangyayari sa atin sa lahat ng aspeto, di ba? So parang, huwag lang kayo makakalimot, di ba? Lalo na, GM Fiang paangat na yung mga yan, di ba? So, yeah. Ganun na, okay na yun. Maganda yun, no? Na grabe, nag-form talaga sila ng genuine connections. Kasi parang Tsaka makikita yun sa screen Yes. kasi, di ba? Pagka umaarte kayo, kung wala kayong connection, parang kita mo na, may ilangan, may awkwardness. Yeah. Unless magaling talaga silang actor. Yes, true. Kasi yung iba kasi parang naririnig ko work is work lang. Pero maganda yung parang mindset mo na to form genuine connections with your Ang tagal yung magsasama, parang hindi mo Yes. masasabing work is work lang. Parang 3 months, 2 months kayo magkasama sa shoot, diba? Tapos out of the country pa kami. So, ang ganda nung makapag-create ka ng relationship with someone there, di ba? Tapos, kung okay kayo, mas maganda pa, di ba? So, yeah. Sinabi mo, Joshua, like during yung mga non-taping days, meron kayong freedom to go around Morocco. Meron ka bang favorite memory with your co-stars? Meron ba? May one... so after the taping namin, nagkayaan. So sabi ko, nag-prepare na ako ng dalawang service namin. Naghanap ako ng contact ng service. So lumabas kami ng gabi. So party, yeah, so saya. So una nagpunta kami sa parang rooftop chill area to drink. Punta kami doon and then kwentuhan lang. Doon ko una nakakwentuhan si Ivana. Yeah. Kasi parang Ilang day na yun? naka first leg, 4 days. 4 days, 3 days. Parang yung Okay. unang taping na. And then nag-rest day kinabukasan. Pero ayoko naman na pumarty kami ng mismong rest day. Tapos kinabukasan may shoot.
So sabi ko, party na tayo pagkatapos ng shoot. Para kinabukasan ng resting tayo the whole day. So dun ko unang nakausap si Ivana, dun unang na-break lahat ng kailangan break na wall. And then, dami ko na-share sa kanya, parang buong buhay ko sinashare ko sa kanya that time. Para maging komportable rin siguro siya. I think hindi rin siya magiging open talaga totally kung ako mismo may tinatago sa kanya. So dun pa lang, dami ko pa na feeling ko nakarami na nga rin akong inom na. So yeah, dun, from dun, after nung nangyari na yun, nagpunta pa kami ng party place talaga, like pumarty kami, oo, so ganda ng music, tapos after nun, para kaming mga OFW talaga, kasi nagpunta kami dito sa isang kainan, tapos bumili kami ng isang meal lang, tapos hati-hati na kami doon lahat. Ako, sila Kiko, si Livan, si Jane, hati-hati na kami doon lahat. Nakakatawa lang yung gabi na yan. Ang daming nangyari. Tapos parang safe naman kami nakauwi lahat. Yeah. Yes. Maliban doon sa nagbabantay sa amin. Nasaan na yan? Si Sir Mike. Wala Sir Mike. Hindi siya nakauwi ng matiwas. Wala! Yung Marshall pa talaga. Bongga. I love it. Nag-party talaga sila in Morocco. Yes. So yeah. I love that, diba? Being able to really create memories, very important talaga. And I love that you shared that. Thank you so much, Joshua. Thank you din. Ngayon naman, of course, it's now time for me to open the floor to our friends from the media. They were able to submit their questions. Okay. So let's start things off with John Bueno of Kumakaw. Okay, sabi niya, welcome back to TikTok, Joshua, after a long hiatus. What took you so long? Yes. Took me so long? Siguro syempre busy na rin, of course, di ba? So, ang hirap naman nung parang ang seryoso nung ginagawa kong acting, tapos biglang sasayaw ako. Baka hindi ako seryosohin sa acting ko. But right now, na-enjoy ko lang. Nakita ko yung video, sabi ko, ang ganda ng sayaw. Parang gusto kong sumali sa trend. So, and nagustuhan naman ng mga fans, so everyone's happy. Sabi nga ni Sir John, how do you feel that everyone loves it when you post a TikTok? Parang kasi sabi nila, kupong-kupo sila kay Joshua, di ba? Kapag sumasayaw siya. How do you feel? Nakatawa naman yung di pa ako naligo dun sa video na yun. But ako, I'm really happy lang talaga kasi every time magpo-post ako, ang daming magagandang reviews and comments dun sa video. And nakakapagpasaya tayo ng mga tao, di ba? Sa ganitong panahon natin ngayon. So, yeah. Ako naman, sana may mas masipag na ako. Makapag-post na ulit ako, hindi once a year, di ba? Kasi parang once a year. At least, sure na tayo na may bagong trend every year. Di ba? Sa Abangan sa Pasko Pasko. naman. Perfect. Okay, thank you so much. So, John? yeah. Enjoy ko naman. Enjoy ko yung pagti-TikTok. Yeah. Kasi parang ang konting oras na makakapagpasaya ka ng tao. Nare-realize mo ba yung effect mo sa ibang tao with just 5 seconds? Oo naman, ramdam ko. And ramdam ko rin yung pagmamahal nila sa akin. Ganun na rin naman. So, yeah. Thank you so much, John Bueno of Kumagkao. Thank you. Sa Christmas, makikita na natin yung next TikTok ni Joshua. Naluluha ako sa ilaw. Sorry. Tumutulo ng pusa yung luha. Oh, sorry. Oh my God. Kasi syempre happy si Joshua. Oh, Yes, di ba? Okay, ito naman, from Push. Okay, you have reinvented yourself so many times. Action star, rom-com lead, horror, and now Morocco with Ivana. Is there a version of Joshua Garcia the industry has not seen yet and that you're protecting? Protecting? Parang, for me kasi parang simula PBB hanggang ngayon, bukas na libro yung buhay ko eh. So wala talaga ako may tatago. But I'm sure meron pa. I'm sure yung quieter and personal na buhay ko, meron pa rin naman yan. And I'm still working on it. And diba, I mean, every project and every naman na ginagawa natin, parang matututo ka naman dun sa mga yan, diba? So I think meron pa rin naman. And ako mismo, dinidiscover ko pa rin siya, di ba? So, hanggat hindi pa ako sigurado, ayoko muna rin sabihin sa lahat, di ba? So, yeah.
Actually, in-ask ko rin si Piang kanina the same Mm. question. Kasi syempre, as public figures, you have to put yourself out there. So how do you have a boundary pa rin with, of course, the outside world? Ano ang tactics ni Joshua Garcia for boundaries? Sometimes kasi minsan ba, may mga times na parang wala ka na rin kasi magawa eh. Pero kung as long as na hanggat nandoon yung respeto, okay pa rin naman, di ba? Pero kung wala na, doon na papasok na kailangan may wall ka na din, di ba? Boundaries, mahirap eh. Mahirap sa work namin eh. Hindi mo rin mapipigilan yung mga tao. And kailangan alam mo rin yan bago ka pumasok din sa trabaho mo to, di ba? Hindi yung parang nandito ka tapos magre-reklamo ka dahil ganito, dahil ganito. Parang kailangan mong mahalin yung nangyayari dito sa mundo natin para tumagal ka sa mundo to, di ba? So, yeah. And I'm sure lahat naman ng tao, marespetong tao, di ba? So, i-respect naman nila yung boundaries mo. Nila, siyempre, for example, sa mga mall, di ba? Choice mo na rin naman yun, ba't ka naman nagpunta sa mall, di ba? Parang ganun lang for me. And then, ako kasi pag may, like, for example, magpapapicture, okay na rin sa akin yung ganun eh. Kasi parang mas okay yung may nagpapapicture kasi walang nagpapapicture sa'yo. So, yeah. And then, it's our job, di ba? Dito tayo sa entertainment industry. So, dapat nakakapagbigay tayo ng saya sa mga taong nakakita sa atin, di ba? So, ayun. Ayun po. The respect is very important. Yes. Thank you so much, Push. Ngayon naman from Metro Style, what is one thing you protect more now that you're older and more experienced in the industry? Peace? How peace? Peace of mind. Alam mo na, di ba, ang gulo din ng industry natin. Peace of mind, relationships, yung mga tao sa paligid ko na I genuinely trust. And health, of course. Yeah. Lalo ngayon na patanda naman tayo, di ba? Pero bata pa naman ako, 28 lang ako. So, yeah. Yes, health as well. Thank you so much, Better Style. Ngayon naman from Cinema One, grabe, ito, I think this one is a good question. What is something fame taught you the hard way? Fame taught me the hard way. Na hindi lahat ng nasa paligid mo ay nandyan para sa'yo. Yeah. So, that's why right now, I'm protecting my peace, yung mga taong nagpapahalaga sa akin ng totoo. And of course, myself, di ba? So, yeah. Would you say you're at a level of peace already? Mm-hmm. Would you say that you're at peace already? Right now, oo naman. Yeah. I mean, hindi man ganon ka peaceful, but at least may sisimula. So, yeah. Congratulations. We're happy for you, Joshua. Yay. Okay, ito naman, from Kapamilya Vines. As one of the main and in-demand Kapamilya leading men now, mas nagkaroon ka ba ng limitations with your roles and how you approach acting assignments? Limitations? Parang di naman limitations. Siguro mas careful lang. Kasi parang kilala ko kasi yung sarili ko as an actor. Kung ano yung kaya kong gawin. So parang, gusto ko pa rin gumawa ng mga challenging, alam mo yun, yung may tatatak talaga, and yung may meaning, di ba? Yung may ambag ba? So, yeah. May any specific role ba, Joshua, na gusto mo pang i-explore na never mo ba na-explore in the past 12 years? Sa ngayon kasi parang, game naman ako kahit gaano pa karami ibigay sa akin trabaho. Pero ngayon parang nagiging careful na ako sa pinipili kong storya. Gusto mo yung mas may... Kasi parang wala na rin ako sa role ngayon eh. Kasi nung before, like 5 years ago, gusto ko makagawa ng like psycho role. Kasi syempre as an actor, gusto mo mabaliw ka, diba? Pero nahirap palang mabaliw.
na nakakabaliw na rin talaga maging actor. Nakakabaliw siya. Like, kasi pinaglalaro niya yung emotion mo. After mo umiyak, biglang tatawa ka the next scene, biglang iiyak ka. So nakakabaliw din siya talaga. So ngayon, parang mas nagpo-focus ako din sa mas magandang material, mas magandang story. Yung buo, yung hindi lang isa yung mag-shine, yung both actors or kung sino man nandun sa movie, maganda yung material mismo. So, I think mas dun, yun yung gusto ko ngayon kesa role, kung ano yung role kung gagawin sa kaka. Overall story na siya. Kasi hindi ka rin makakapasok dun sa role na yun kung hindi maganda yung mismong base, yung mismong story. Pero kung maganda yung story, maganda yung roles, parang ang ganda gawin kasi parang solid na ano lang siya, smooth mo lang siya magagawa eh. So, yeah. Exciting. Feel ko malapit na ulit yan, yung next na, ano ba, thrilling Next project? Meron ba in the works? Meron, pero yun lang sabi sa manager ko. Meron, pero daw. Meron, pero. Oh my gosh, excited na kami. Yes. So, yan, abangan niyo yan, maganda yun. And gagawin ko ulit best ko for that, so watch out. Okay, let's watch out again. Thank you so much, Joshua. Ngayon naman, we have a question from Sir Franz Zamorda. Go ahead. Uy, ano yan? Hi, Josh. Hello. Hello. Hi, Josh. Okay, first question. Siyempre, alam namin, you're such a very busy person, endorsements, Di naman. movies, TV. The question is, how would you describe a typical day off ni Joshua? Ano yung mga ginagawa niya? Ano yung, Typical day off sa akin. kung meron man. Pagka during, like, may taping ako pa rin. Like, during work, and then parang, kasi ngayon yung taping na is taping, then rest day, tape. No. Pag lock-in kasi ngayon, 4 days taping and then 2 days rest. Pag mga ganun, hindi na ako lumalabas. Para mas balik mo na lang sa katawan mo, rest lang. Sa kwarto ka lang, like, kukulong lang talaga ako sa kwarto, hindi ako lumalabas. And then yung kinakain ko, kailangan balance, so kailangan may fruits, so may meat. Alagaan mo lang yung katawan mo, yung sarili mo during rest day. And then kapag tapos na yung work, like ngayon, pwede na akong lumayo ng konti. So, like for example, isang araw, nag-camp kami din sa Lubo. And then, parang pagka walang work talaga, mas nakakalabas na ako ng bansa. Doon ko na nagagawa yung bakasyon talaga. Pero pag lumabas ka naman ng bansa, hindi ka na nagbabakasyon. Nakapagod pa rin. Dahil mga namin. Oo, kasi syempre, yung anong gagawin mo buong araw, tapos, yung susuot mo pa, o isipin mo pa, di ba? Gastos ka pa. So, totally hindi ka rin nagbabakasyon eh. You get to experience the culture din. Yun yung maganda. Kasi bago yung environment. So, yeah. Yun po.